Ito po ang sabi po ng Bible, 2 Timothy chapter number 4, verse number 6 to verse number 8. Ito po sabi po ng Bible, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing." Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa iyo sa mga oras po na ito, kung saan merong kaming pagkakataon upang makapakinig muli ng inyo pong salita sa mga oras po na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyo pong ang patnubay po sa amin as we listen, and also sa akin din, Panginoon, as I present your word. Allow me, Lord, na yung blessing na aking pong natanggap nung pinag-aaralan ko po, O Diyos, ang mensahe po na ito ay maitransfer po natin, O Diyos, sa inyo pong mga anak na nakikinig sa mga oras po na ito. Nawa po, Panginoon, sa oras po ng pagsubok, sa oras po, O Diyos, ng mga unos at ng mga sakuna, nawa po, tulungan niyo po kami at turuan niyo po kami na maging matatag, na maging matibay, O Diyos, na parang sa mga pagsubok po na ito, hindi kami mabilis na mabuwag, hindi kami mabilis na matumba, mas lalo po naming maipakita, O Diyos, yung tibay na ipinagkakaloob po ninyo sa amin. O aming Ama sa Langit, nawa po ang message po na ito, Panginoon, ay hindi lamang po parang makapag-touch ng aming mga puso, O Diyos, bagkos gamitin niyo po ito, O Diyos, na talagang instrumento upang maturuan, O Diyos, ang inyo pong mga anak how to deal with our problem, how to deal yung mga situation na hindi po namin gusto, O Diyos, o yung mga sakuna o yung mga problema na kinakaharap po namin, O aking Ama. Bigyan niyo po kami ng wisdom upang harapin po ang mga bagay po na ito, upang dumating man yung mga panahon, O Diyos, na kami po'y susubukin, hindi po kami madaling manupaypay, hindi po kami madaling sumuko, bagkos ang isang Kristiyano na malapit po sa inyo ay mas lalong tumitibay, mas lalong nagpapagamit, at mas lalo pong nagiging epektibo, lalo't higit kung kami po'y nagtatagumpay na, sa mga pagsubok na ipinagkakaloob din po ninyo sa amin. O aming Ama sa Langit, nawa po, i-bless po ninyo ang inyo pong mga anak sa oras po na ito. And Lord, I pray na nawa po, aking Ama, kakuhaan po namin ito ng wisdom na siyang maia-apply namin, O Diyos, sa amin pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, O Diyos, niluluwalhati ka namin. Ito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So tayo po lahat ay makakaupo na po dahil may PowerPoint ako, may Canva ako dyan. Ang pamagat ng mensahe natin, The Secret to Paul Resilience, no? O sa Tagalog, ang sekreto, hindi naman talaga siya sekreto eh. Okay? Hinipe ko lang ang sekreto tungo sa katatagan ni Apostol Pablo. Okay? Alam po ninyo, no, mga minamahal, when we talk about katatagan, pag pinag-usapan po natin ang katatagan, isa na siguro si Apostle Paul. So, syempre, apart from the Lord Jesus Christ, no, kapag ka inilagay natin yung lahat ng kanyang pinagdaanan, kapatid, kahit sino siguro ang ilagay mo, mapapagod eh. Manlulupaypay, mananawa. Di po ba? Pero, habang binabaybay ko yung buhay ni Apostle Pablo, okay, by the way, yung 2 Timothy, yung binasa natin kanina, 2 Timothy is the last epistle of Apostle Paul eh. Ito na yung huli niyang liham eh. Okay, bago siya bawian ng buhay. And yet, anong sabi niya? I fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Again, sinulat po niya ito habang siya po'y nasa kulungan at naghihintay na siya po'y pugutan ng ulo. Pero imbis na takot yung lumabas sa kanyang bibig, imbis na panunumbat, sana hindi na ako naging Christian eh. Ang ganda-ganda ng buhay niya, nung persecute siya ng Kristiyano, namamato siya ng di ba? Ng Christian, namamato siya, binabato niya si Stephen. Hindi po ba? Ang ganda-ganda ng buhay niya eh. Bago siya makakilala sa Panginoon, he is a Pharisee among the Pharisee. Okay, he is a member of a Sanhedrin court. He is a member of the tribe of Benjamin, the favorite son of Jacob. Hindi po ba? Ang ganda ng buhay niya is respected. Kaya kinikilala siya eh. Pero nung nakakilala siya kay Kristo, no, mga minamahal, nasira actually ang buhay niya eh. Humanly speaking. Nasira ang buhay niya.
At ngayon, nung sinusulat niya yung 2 Timothy, nandoon na siya sa bingit ng kamatayan. And yet, ang sabi niya, I fought a good fight. I finished my course. I have kept the faith. Kaya when we talk about resilience, when we talk about katatagan, kapatid, napakagandang halimbawa ni Apostle Pablo na pag-aralan natin ang kanyang buhay at matuto tayo dun sa mga prinsipyo na kanyang pinangahawakan, bakit siya naging matatag sa lahat ng kanyang kinaharap, kapatid? Bakit siya naging matatag? Okay? There was a time, no, especially if you are, kung bago kang magulang, hindi magulang na yung parent, bago kang parent, there was a time, no, kapatid. During that time, my child, no, yung aking pong panganay, alam nila yan, yung mga members natin sa Southville. Dati, kapatid, every 2 months, dinadala namin si Chad sa ospital. Every 2 months. Okay? Nangingisay, tumitirik ang mata. Hindi ba dapat para mag-convulsion, dapat umaabot dapat ng 40 yung temperature? Siya, kaka-38 pa lang 37 something pa lang, kinukumbulsyon na Okay? Kada 2 months, dinadala namin siya sa ospital. And yung first time na nangyari, kapatid, yung kasi first time parent kami, hindi namin alam. Okay? Biglang tumirik yung mata, nangisay, naging kulay ube. Nakita ko si Sister Tammy, kapatid. Alam mo yung sanity, doon ko nakita yung sanity ng tao, yung sanity, pastor, yung katinoan. Yung katinoan ng tao, nakikita ko nag-aagaw. Nag-aagaw yung katinoan niya. Alam mo kung anong ginawa ko? Kinuha ko si Chad kasi pinapadede niya that time, tapos biglang kinumbulsyon. Nakita ko talaga yung sanity niya. Unti-unti, alam mo yun, yung parang naghihiwala yung katinoan ng tao dun sa katawan. Okay? Kinuha ko si Chad, tinakbo ko sa ospital. Okay? And hindi siya nangyari once, twice, every 2 months. Same story, every 2 months. Nakakapagod. Nakakapagod. Pinanganak si Shay. Okay? Si Sister Tams, nasa ospital, naka-confine kasi bagong panganak. Si Shay nasa ospital, bagong panganak. Kami ni Chad, nasa ospital din. Naka-confine. Nakakapagod. Okay? And kapag dumadaan ka sa ganong klaseng sitwasyon, ang dami kong naiisip, Lord, bakit sa amin nangyayari to? Lord, bakit dapat sa iba na lang? Bakit kami pa? Lord, naglilingkod naman. Lord, I'm a pastor Naglilingkod naman ako sa iyo, pero why this is happening to me, to my family? Okay? May ganong klaseng question. Nakakapagod, kapatid. Nakakapagod. Okay? But, years later, kita niyo naman, no, mga minamahal, sa biyaya ng Panginoon, narito pa rin tayo. Okay? What I'm trying to say is, yes, there are moments in our life na pagdadaanan natin yan, susubukin tayo ng Panginoon. Bakit, kapatid? Kasi kung nais kang gamitin ng Panginoon, kapatid, sasaktan ka muna niya. Okay? Bakit? Kasi marami tayong matututunan sa pain Mas magmamature tayo sa pain, kapatid. Kaya nga, sabi nga po ng isang individual, yung mga tao na ginagamit ng Diyos ay parehong mga tao na sinasaktan din muna ng Panginoon. Okay? Pero in order for us to be useful sa ating Panginoon, kinakailangan maging matatag tayo. Kapag dumating yung problema, kapag dumating yung pagsubok, dapat malagpasan natin. Bakit? Para maging testimony tayo sa iba. Para yung buhay natin, kapatid, hindi ba, kakitaan nila ng manifestasyon ng biyaya at kabutihan ng ating pong Panginoon. Tingnan po ninyo, open your Bible when we talk about Apostle Paul, no? Open your Bible in the book of 2 Corinthians, no, mga kapatid. Tingnan po natin ito sa 2 Corinthians. Brad, i-flash mo nga sa 2 Corinthians. Nandiyan yan, chapter number 4 or 11. 2 Corinthians, chapter number 11. Ayan. Hindi, sa outline ko. Yan, 2 Corinthians, chapter number 11. Ayan, verse number 23 to verse number 29. Basahin natin ang pinagdaanan po ni Apostle Pablo, no, mga minamahal. 2 Corinthians, chapter number 11, verse number 23 to verse number 29. Baybayin natin yung kanya pong mga pinagdaanan sa buhay po na ito. Okay? And I'm telling you, kung ikaw ang dumanas niya, malamang at sa malamang, sumuko na tayo na mga kapatid. Verse number 23, ito po sabi po ng Bible,
Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. I labor more abundant. In stripes above measure. In prisons more frequent. In deaths of the Jews. 5 times I received 40 stripes save one. Thrice was I beaten with rods. Once I was stoned. Thrice I suffered shipwreck. Night and day I have been in a deep. In journeying often, in perils, yung panganib, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by own countrymen, in perils by the heathens, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness, painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Who is weak? And I am not weak. Who is offended? And I burn not. Okay? Here, sinasabi na Apostle Pablo na mga kapatid, nilista niya lahat ng kanyang pinagdaanan. Yung bigat ng mga nangyari sa kanya. And I'm telling you, this happened. Nangyari ito nung nagsuko na siya ng buhay, nung naligtas na siya, nagsuko na siya ng buhay, hindi po ba? Naglingkod na siya, no, mga minamahal. This happened when he surrendered his life to the Lord. Okay? Kasi meron tayong connotation na kapag naglingkod ka, pagpapalain ka, di ba? And we thought, yung pagpapala, we thought blessing means convenience. Yun ang akala natin eh. Okay? Yun ang expectation natin kapag naglingkod ako, pagpapalain ako, yayaman ako, gaganda buhay ko. Kaya di na ako magkakasakit. Bakit? Naglilingkod ako eh. Di ba? Yun yung connotation natin, yun yung thinking natin eh. And yet, nangyari ito, hindi po ba? Nangyari itong listahan ni Apostle Pablo nung siya ay nagsuko na ng buhay sa ating Panginoon. Amen. Kaya ang sabi niya ng mga minamahal, kaya may bigat din nung sinabi ni Apostle Pablo, alam mo, walang temptation o walang pagsubok. Okay? That is common to man. Lahat naman pinagdadaanan yan. Di ba yun ang sabi niya? Okay? Ang sabi ni Apostle Pablo, lahat naman tayo sinusubok ng Diyos eh. Okay? Lahat naman tayo may mga temptation. Hindi po ba? Pero dapat kilalanin natin yung Panginoon na nagbibigay ng daan upang malagpasan po natin yung mga pagsubok po na yan. Resilience, kapatid, katatagan. This morning, gusto kong i-share po sa inyo yung sikreto ni Apostle Pablo. Bakit siya naging matatag? Paano siya naging matatag, kapatid? Okay? Ano-ano nga ba yung mga sikreto ni Apostle Pablo? Paano siya naging matatag? Number 1, pag-usapan natin, his source, ang kanyang pinagkukunan. Okay? Yun ang pag-usapan natin, ang kanyang pinagkukunan. His source. Look at this, no, mga minamahal. Resilience begins with knowing where your strength comes from. Okay? Kinakailangan maunawaan natin saan nanggagaling yung lakas na meron tayo. I'm telling you, kapatid, huwag kang magtitiwala sa mga bagay na kaya mong gawin. Huwag kang magtitiwala sa mga bagay na meron ka. Maganda sweldo ko, maganda trabaho ko. Kapatid, pag may nagkasakit sa pamilya, you are just one sickness away from poverty. Tandaan natin yan. Yeah. Magkano dialysis? Magkano chemotherapy? Magkano lahat ng yan, kapatid? We are just one sickness away from poverty. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, mayaman naman ako, maganda sweldo ko. I'm telling you, kapag nagkaroon tayo ng karamdaman, lahat, gaano kalaki man yung ipon natin, uubusin yan. Yeah, ubus yan. Kahit sino. Kahit sino. And that is why, look at this, on 1 Timothy, no, mga minamahal, ano po sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter number 6? Ano po sabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter number 6? Okay, nasa may outline ko. Okay, yung sinabi ni Apostle Pablo, kayong mga mayayaman sa mundong ito, ha? 1 Timothy chapter 6, verse number 17. Look at this. Ano po sabi po ng Bible? 1 Timothy chapter 6,
verse number 17. Look at this. Oh, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in the uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Oh, wag kang magtitiwala sa yaman mo. Wag kang magtitiwala sa kaya mong gawin, hindi porke marami kang ipon. Di ba? True resilience comes from, it begins when you know yung bagay na dapat nating pagkunan, kapatid. Maraming mga tao, kapatid, hindi sila nagiging matatag. Kasi ang akala nila, tiyak na sila, confident sila sa mga bagay na meron sila. Kaya nung dumating yung problema, hindi nila na-cushion yung sarili nila na, alam mo yun, kaya akala kasi natin, hindi tayo tatablan ng mga yan kasi may pera tayo, malakas tayo, bata pa tayo, magaling tayo, matalino tayo. Pero nung dumating yung pagsubok na hindi natin kayang lagpasan, kapatid, kapag ka ikaw hiwalay sa Diyos, I'm telling you, walang totoong tibay kapag ka ang isang tao hiwalay sa ating Panginoon. And that is why, in the book of Psalms, chapter number 23, di ba? Ang sabi po ng Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol. Kailanman hindi na ako mangangailangan. Okay? The Lord is my shepherd. I shall not want. He provides His presence. He provides His power. He provides His provision. Okay? Look at this, na mga kapatid. On John chapter 15, verse number 5, the Bible says, that the Lord Jesus Christ, He is the true vine, and we are the branches. At ang sabi ng Panginoon, for without me, ye can do nothing. Kung wala ako, wala kang magagawa. Paano tayo magbubunga, hindi po ba, kung hiwalay tayo sa ating Panginoon? Jesus Christ is our ultimate source, kapatid. Dapat maunawaan natin yun eh. We have to put our confidence to God and not on man. Okay? Kinakailangan maunawaan po natin yun, kapatid. Na dapat yung source na meron po tayo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? Look at this. On 2 Corinthians chapter 12, nakita nyo kanina yung 2 Corinthians chapter number 11, kung ano yung mga pinagdaanan niya? Nadagdagan pa yan sa chapter number 12. Ang sabi sa chapter 12, si Satan nagpadala ng mensahero para gulpin si Apostle Paul. Okay? The messenger of Satan buffet me. Yun ang sabi, di ba? In 2 Corinthians chapter number 12. So lahat ng pinagdaanan niya sa chapter number 11, ano daw yan? Yung mga stripes, yung panlalatigo, yung kulungan, shipwreck. Binato siya ng buhay, kapatid. Imagine that. Binato siya, sabi niya, I stoned once. But praise the Lord, nabuhay ka pa. Batuhin ka. Okay? Binato siya ng buhay, di ba? In the book of Galatians, pag pinag-aralan niyo yung first missionary journey, binato siya ng buhay to the point na napagkamalan siyang patay. Tinigilan lang naman siya kasi akala ng mga tao, patay na siya eh. He was stoned once, ang sabi niya. And yet, hindi pa pala tapos yon sa chapter number 11 ng 2 Corinthians. Nadagdagan pa sa chapter number 12. A messenger of Satan buffet me. And that is why, ang sabi niya, he requested to the Lord 3 times. He requested to the Lord 3 times, Lord, take this away from me. Lord, tanggalin mo po ito. Di ba ganun ang prayer natin? Lord, tanggalin mo ito. Lord, tanggalin mo po ito. Lord, sana mahinto na ito. Lord, sana mawala na ito. Di ba that is our prayer? Yes, amen. And yet, anong sagot ng Panginoon? My grace is sufficient for thee. Ang biyaya ko, sapat para sa'yo. Ano yung prinsipyo na matututunan dito? O, di ba pala minsan, hindi inaalis ng Panginoon yung pagsubok Pero binibigyan kanya ng kalakasan para mapagtagumpayan, kapatid. Okay? Kasi minsan ang prayer natin, Lord, alisin mo to, alisin mo to, alisin mo ito. Hindi po ba? Okay? Pero yun pala, disenyo ng Panginoon para lalo tayong tumibay, kapatid. Bakit? Kasi ang gusto pala ng Diyos, yung biyaya niya mag-magnify. Makita sa buhay ng isang mananampalataya. My grace is sufficient for thee. Philippians chapter 4, verse number 19. But my God, okay, that is personal, but my God, that is personal, shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus.
Okay? It is the Lord who will what? Provide. But, look at this, but my God, right? That is personal, kapatid. Kaya nga, sabi ko nga, sometimes, hingi tayo ng hingi sa Panginoon. Hindi po ba? But let us check our personal relationship with Him. Kasi bakit? Hindi ka magbubunga, kapatid, if you are disconnected dun sa source. Okay? O, para example, para madali natin maintindihan, di ba? Ito, yung cellphone ko, may Canva, may Facebook, kung ano-ano, gagamit ko, hindi po ba? Nagagamit ko. Ganda-ganda ng cellphone natin. No? iPhone Pro 17, Pro Max, fully paid, brad. Okay? Sa panaginip. Okay? Pero kahit anong ganda ng cellphone mo, magagamit mo lang siya siguro maximum ng 1 day. Hindi mo ba? Ano kinakailangan mong gawin kapag depleted na yung power source niya? Kinakailangan i-connect mo na siya sa charger. Hindi po ba? Pag wala yung charger, magagamit mo lang yung cellphone for a limited period of time. Kaya kailangan niya ng charger. Ganon din tayo sa Panginoon eh. Di ba? O sige, humiwalay ka sa Panginoon, for a while, magmumukha ka pa rin spiritual. Nakabarong ka pa rin. Di ba? Nakamodest apparel ka pa rin. Hindi po ba? Kumakanta ka pa rin. Hindi po ba? Nagpiprix ka pa rin. Naglilingkod ka pa rin. For a while. For a while. Right? For a while. Pero kapag continuous yung disconnection natin sa Panginoon, sooner or later, lalabas at lalabas yung katotohanan eh. Amen. Lalabas yung katotohanan, kaya dapat lagi natin unahin, nakadikit pa ba ako dun sa source ko? Nakadikit pa ba ako dun sa Panginoon? Kaya di ba lagi ko sinasabi, dapat yung ministry natin, produkto ng malinaw na relationship natin sa Panginoon. Amen. Di ba? Dapat yung paglilingkod natin, produkto ng maayos at masiglang relasyon natin sa Panginoon. Na it's just nag-overflow lang, kapatid, yung Espiritu ng Diyos sa atin. Rather than magpanggap tayo rito, magaling na preacher yan, magaling na teacher yan, magaling umawit yan. But in reality, yung puso pala niya, malayo na sa Diyos. Amen. For a while, makikita ng tao, wow, nakaka-bless for a while. But sooner or later, kapag hindi bumalik sa Panginoon yan, lilitaw at lilitaw din. Oo nga. Amen. Bakit? Wala naman nag-backslide na. Nagising siya isang araw, backslider na siya eh. Na, huwag kaya ako mag-church ngayon. Then, wala eh. Usually, nagsisimula yan little by little by little by little by little. Okay? Kaya kapag hindi natin inalagaan yung source natin, kapatid, delikado. Okay? There was a man, nag-iigib sila dun sa mga taga-probinsya, yung well. Okay? Karoon sila ng eksperimento, balon. Igib sila ng igib dun sa balon. Pambirang balon to. Ayaw maubos ng tubig. Igib sila ng igib. Okay? Pambirang balon to. Ayaw maubusan ng tubig. Only to find out, kaya pala hindi nauubusan ng tubig. Kasi yung balon, connected sa ilog, kapatid. Oh. Ganon din tayo, kaya magtataka ka, bakit yung kapatid parang hindi napapagod sa pagmi-ministry? Bakit yung kapatid, pambihira, kahit ang dami ng problema, tuloy-tuloy pa rin? Bakit ka ako yung kapatid, kahit na ganyan ang nangyayari sa buhay niya, panay-panay pa rin ang pagsisimba, na pagkakamala ng siraulo ng kapitbahay eh? Bakit? Kasi connected sa source, kapatid. Connected sa Panginoon. Di po ba? True resilience, makikita mo, kapatid. Tignan mo, ano nakalagay rito sa Tagalog? Ang katatagan ay nagsisimula kapag alam mo kung kanino ka dapat kumuha ng lakas. Alam mo. Sa Panginoon. Okay? It will help yung education natin. It will help. Okay? Yung psychology, it will help. Yung mga video sa Facebook, how to be a better person, it will help you. It will help you. It will help. Okay? But not until connected ka sa source, kapatid. Okay? Not until connected ka sa source. Okay? You have to be connected sa source. And that is why nalagpasan ni Apostle Paul. Kaya nga sabi ko, kung i-compare ko yung pinagdaanan ko sa pinagdaanan ni Apostle Paul, wala, kulangot lang yung sa akin eh. Walang ano eh, di ba? Walang ano eh, hindi mo pwedeng i-compare, di ba? Nakakahiya i-compare yung pinagdadaanan ko sa pinagdadaanan ni Apostle Paul o nung mga mananampalataya nung unang panahon. Okay? Pero nagtagumpay sila eh. Hindi po ba? Sometimes tayo masakit kasi ngipin ko, hindi mo na ako magsisimba ngayon. Kaya may ano kasi ko eh. There is, sabi na nga ng Bible, there is a lion in the way. Pambira, wala namang lion sa Middle East eh.
Sabi ng wife, lahat na lang na maisipan nating paraan talagang, ano kasi. Okay? But again, if you are connected dun sa source, sabi ko nga, na-realize ko, pambihira nga yung addict, marunong gumawa ng paraan para masuportahan ang vision niya eh. Di ba yung addict, kapatid, kaya niyang gawa ng paraan, masustentuhan lang yung vision niya eh. I'm not saying na mag-addict tayo ha. What I'm trying to say is, yung cost natin, mas higit kaysa sa kanila. Kasi nga siya pang bisyo tayo para sa Diyos eh. Bakit napakadali nating kalimutan, napakadali nating panghinaan, napakadali nating iwanan ang gawain ng Panginoon. Hindi po ba? At again, true resilience begins ang katatagan pag kilala mo to. Yung source mo. Number 2, hindi lamang po source, no? Okay? Number 2, His sight. Yung kanyang paningin. Yung kanyang pananaw, kapatid, no? His sight, ang kanyang paningin. Look at this. Resilience Resilience is not only about where you draw strength, it is also about how you see your situation, kung paano mo nakikita, kapatid. Kasi importante yung understanding talaga. Importante yung understanding. Okay? Siguro kung hindi ako naiintindihan ng asawa ko, matagal na niya ako iniwan eh. Di ba? Kaya lang kasi may pangunawa eh. May understanding eh, kapatid eh. Di ba? Importante yun, Ben. Importante yung pangunawa natin sa mga bagay-bagay. Kasi kapag mas nauunawaan mo, di ba, mas nagtatagal ka kasi naiintindihan mo na eh. Yes. Pero kapag ka-limited yung sight natin dun sa nangyayari, hindi, walang por. Kaya tinan mo, ang daming tao, ang bilis sumuko eh. Bakit? Kasi akita nila, nagkaroon lang ng problema sa pag-ibig, tapos na buhay ko, wala nang kwenta. Hindi nila nakita, no, mga minamahal, hindi pa naman tapos eh. May layunin pa ang Diyos eh. Pero kapag ka-nearsighted tayo sa mga bagay-bagay, napakadali nating sumuko, napakadali nating mawala ng pag-asa at pandupaypay. No, mga minamahal, tandaan natin, according to Isaiah 55, 8-9, na ano daw, yung utak daw ng Panginoon, yung pamamaraan ng Diyos, no, mga kapatid, ay higit kaysa sa sarili nating pamamaraan. Na kung gaano daw kataas ang langit kaysa sa lupa, gayon din naman katayog ang kaisipan ng Diyos kaysa sa atin. Iniisip ko nga yan. For example, sino rito yung may aso? May aso kayo? May mga alaga kayong hayop, di ba? Kapag nakikita tayo ng alaga, kayo lang pala, ako wala eh. Pag nakikita kayo ng alaga nyong hayop, tuwang-tuwa siya, hindi ba? Talagang, no? Lalo pagka mag-aabot ka ng dog food, ng pagkain, pero hindi niya naiintindihan ano yung hirap na ginawa mo para mapakain siya. Yung pagtatrabaho mo, 8 hours a day, mai-provide lang yung pangangailangan ng aso. Hindi niya nakikita yun eh. Ang alam lang niya, pinapakain ako nung amo ko. Pero hindi niya alam yung layunin nung amo niya sa kanya. Okay? Look at this. Di ba may pagitan yung isip ng aso sa amo niya? I'm telling you, yung pagitan ng isip ng hayop sa amo, higit na mas malaki. Higit na mas malalim, higit na mas mataas ang pagitan ng isip ng Diyos sa isip natin, kapatid. Yes. No? Kaya malaking kalokohan na isipin na tapos ng Panginoon sa atin. Napakalaki. Pagtiwalaan natin ang kanyang karakter, pagtiwalaan natin ang kanyang plano para sa ating mga buhay. 2 Corinthians chapter number 4, 17-18. Look at this. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 4, verse 17-18. Look at this. For our light affliction. Minsan naiinsulto ako kay Paul eh. Naiinsulto ako kay Apostle Paul eh. Bakit? Anong tawag niya? Light affliction. Nagagaangan ka pa dyan. Nagagaangan ka pa? Okay? For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceeding eternal weight of glory, while we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal, kapatid. Look at this. Yung mga nangyayari sa buhay natin, no, mga minamahal, isalang natin sa lente ng eternity. Huwag mo siyang isalang sa lente ng temporal things. Bakit? Madi-disappoint ka kung iaano mo lang sa temporal. Nawalan ka ng trabaho, hindi, wala ng pag-asa buhay ko. Temporal. Okay? Isipin mo, may layunin ng Panginoon sa buhay mo. Eternal. Okay? Nagkaroon tayo ng karamdaman, naku, wala nang lunas to. Temporal.
Isipin natin, may layunin ng Panginoon sa buhay natin. Eternal. Okay? Madidisappoint ka eh. Again, kapag ka nearsighted ka sa mga bagay-bagay, madidisappoint ka. Mabilis tayong sumuko, mabilis tayong mawala ng pag-asa. Okay? Pero kapag hinanap natin yung layunin ng Panginoon, Lord, alam ko may layunin ka kung bakit pong pinahintulutan ito. Alam ko may layunin ka. Hindi ko yan nakikita ngayon, pero magtitiwala ako kasi mabuti ka eh. Magtitiwala ako dahil alam ko matalino ka at may plano ka para sa akin. Look at this, Hebrews chapter 12, verse number 2. Look at this. Ano po sabi po ng Bible? Hebrews chapter 12, verse number 2. Okay? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down on the right hand of the throne of God. You look at that. Okay? Even the Lord Jesus Christ, kapatid. Okay? Philippians chapter 1. Ito yung gustong-gusto ko. Philippians chapter 1, verse number 12. Look at this. Philippians chapter 1, verse number 12. Okay? Look at this. But I would you should understand, brethren, that things that which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Again, sinulat niya yung Philippians. Nasaan siya? Nakakulong. Nakakulong siya, kapatid. Anong kasalanan ni Apostle Pablo? Pangangaral ng ebanghelyo ng Diyos. Pero naunawaan ni Apostle Pablo, kaya ako nandirito ha? Kaya ako nandirito. Kita mo yung perspective niya. Kita mo yung isip niya. Kaya ako nandirito for what? For the furtherance of the gospel. Again, there is a purpose in everything, kapatid. There is a purpose. And nagiging matatag tayo, mga minamahal, kapag nauunawaan natin na ang Diyos, meron siyang dahilan, kapatid, sa mga nangyayari sa mga buhay po natin. Okay? Last time, nung Monday, okay, I was able to speak sa funeral. Okay? Bata pa yung namatay, 30 years old lang. Bata pa, 30 years old. Okay? Alam niyo kung anong kinamatay niya? Hindi karamdaman, hindi aksidente. He took his own life. Nakalungkot. Okay? Then tinanong ko, what's the reason? Bakit gano'n ang nangyari? Problema sa pag-ibig. Okay? Diba? Problema sa pag-ibig. Okay? Sa atin, di ba tayo medyo, bakit sa atin parang, di ba? Biyaya kasi may Diyos tayo eh. Naintindihan natin, hindi pa natatapos ang buhay natin sa kawalan ng pag-ibig. Kaya nandiyan ang Diyos na mas nagmamahal sa atin. Okay? At may layunin ng Diyos, di ba? Kung meron siyang inaalis, merong ipinapalit na maaaring, di ba? Kung di man ipalit, may itinuturo ang Panginoon sa atin. Naunawaan natin yun. Di po ba? Okay? God has a reason for everything, no? His sight ang kanyang paningin. Kaya anong sabi sa Tagalog? Ang katatagan ay naroon din sa kung paano mo titingnan ang iyong sitwasyon, kapatid. Dapat isalang mo siya sa lente ng eternity. Kasi kung temporal lang, isasalang mo, kumbaga, kaya ito nangyayari. Kung sinabi ni Apostle Paul, for example, bakit kasi naligtas pa ako eh? Diba? Bakit kaya kung kailan naman ako nagsuko ng buhay sa Panginoon, saan naman ako dumanas ng mga ganito? Diba? I remember the days nung pinapersecute ko pa ang church, nung pinapersecute ko pa ang mga Kristiyano. He is a well-known individual, respected, a Pharisee among the Pharisee. Meron siyang good income. He is a lawyer, kapatid, and also a tent maker. He has everything. Pero nung naging Kristiyano siya, naglingkod siya sa Panginoon, nagtapat, saka naman nagkandaloko-loko ang buhay niya. Pero hindi niya sinabi yun, di ba? Anong sinabi ni Apostle Paul? I counted it as dung. Lahat ng meron ako dati, dumilang yan ng hayop. Walang kwenta yan. Walang saysay yan. When you compare it to the things that I gain, kapatid. Look at our sight. Okay? Look at this. Philippians chapter number 1, verse number 20. Look at this. Philippians chapter 1, verse number 20. Napakagandang verse. Okay? Probably, ang ilan sa inyo, ano nyo na ito, life verse nyo na pa ito.
Philippians chapter 1, verse number 20. Again, ang context nito, nasa kulungan si Apostle Pablo. He is suffering. What? Why? Because of the preaching of the gospel. Philippians chapter 1, verse number 20. According to my earnest expectation and my hope, and in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ako kay Kristo at ang mamatay para sa Kanya ay pakinabang. Perspective. His sight. Okay? Madaling sumuko, kapatid, kapag malabo ang ating paningin. Kapag clouded yung judgment natin, madaling sumuko. Pero pag nauunawaan mo, may plano ang Diyos sa'yo at hindi pa siya tapos. Diba? Ang sarap, Lord. Okay? Thank you sa understanding. Thank you sa pangunawa. His sight. His source, His sight, and number 3, look at this. His service. Okay? May epekto pala yung resilience sa paglilingkod. Yeah, look at this. His service. Look at this. Resilience is strengthened when life is lived with a purpose beyond self. Sa Tagalog, kapatid. Mas lalo tayong titibay kung hindi tayo mabubuhay para sa sarili lamang. Kapag ang isang tao self-centered, no, yung tawag doon, yung narcissist, yung main character syndrome. Okay, kapag ang isang tao makasarili, akala niya umiikot ang buong mundo sa kanya. Kapag dumating yung disappointment, akala niya siya ang sentro ng mundo. Mabilis siya sumuko. Pero kapag ang buhay natin, kapatid, alam mo na ang buhay mo may pakinabang sa iba. For example ako, pagka ikaw tatay, or ikaw, sumuko, hindi ka sumuko eh. Bakit? Alam mong may mga anak kang nakaasa sa'yo eh. Hindi ba? Kaya nga gusto pa natin magtagumpay, gusto pa natin kumita ng mas malaki, gusto pa natin magtrabaho, para hindi na para sa sarili natin eh. Yes, po. Para ma-provide yung pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay. Yun ang gusto natin. Ganon din sa Panginoon at sa Kanyang gawain. Naging matibay ang isang mananampalataya kapag nauunawaan niya ang kanyang sariling buhay, hindi lang para sa kanya, kapatid, kundi para sa paglilingkod, para sa luwalhati ng Diyos, kapatid. Okay? Look at this. In Romans chapter 12, verse number 1, I beseech you, sa Diyos yan, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service, paglilingkod sa Panginoon. Kapag nauunawaan mo, oy, ang buhay ko, hindi lang to para sa akin, para to sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa akin, gagamitin ko to para maglingkod sa Diyos. Sabi ng Panginoon, Lord, hindi kalooban ko ha. Okay, Father, not my will, but your will. Yung kalooban mo, siya sanang mangyari sa akin. Siya nawa ang mangyari. Okay? Mas nagiging matibay ka eh. Kapag alam mo yung buhay mo, hindi lang para sa iyong sarili. Okay? Pero if a person is selfish, kapag dumating yung disappointment, akala niya umiikot lang sa kanyang mundo, wala. Hindi siya sumuko. Kasi ang katwiran niya, kawawa naman ako. Bakit ako lang? Bakit sa akin lang nangyari to? Okay? Marami namang masamang tao dyan, bakit ako pa? Diba? Laging ganun, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Ang buhay mo hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa Panginoon. Philippians chapter 1, verse 12 to 13, napakaganda rin ito. Binasa ko na kanina, no? Okay? But I would ye should understand, brethren, the things which happened unto me have fallen out rather unto furtherance of the gospel. Look at it. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. Kaya ako narito eh, sabi niya. Para ako yung salita ng Diyos mas lumaganap pa sa lahat ng uri ng palasyo at sa lahat ng uri ng lugar. Okay? Biri mo sa hirap na pinagdaanan ni Paul, siguro ang wish niya, Lord, iuwi mo na lang ako. Did you know may wish na ganun si Paul? May prayer siya na ganun eh. Lord, iuwi mo na lang ako. Sa hirap ng pinagdadaanan ko rito, kunin mo na lang ako. Pero hindi eh. Sabi niya, hindi eh. Look at this, Philippians chapter number 1, look at this. Binasa na natin, di ba? Verse number 20.
Binasa na po natin hanggang verse number 21. For me to live is Christ and to die is gain. Look at this, verse number 22. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet, what I shall choose, I wot not. For I am straight betwixt two. Nahihirapan ako, nag-aati ang puso ko eh. Having a desire to depart, sana umuwi na lang ako, sana umalis na lang ako. And to be with Christ, makasama ko ang Panginoon, which is far better. Buti na lang, makasama ko na lang ang Panginoon. Look at this. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having this confidence, I know that I abide and continue with you all for your furtherance and joy of your faith. So sabi ni Paul, kung ako lang, uuwi na lang ako kay Christ. Mas maigi pa. Pero mas beneficial na nandirito ako para sa inyo. Yun ang again, resilience. We understand that our life, ang buhay natin, dapat ipamuhay natin hindi lang para sa ating sarili. Okay? Para sa Panginoon, Romans chapter 12 verse number 1, Philippians chapter 12 verse number 12 to 13, para sa iba. Okay? Look at this. Mas lalo tayong titibay kung hindi tayo mabubuhay para sa sarili lamang. Okay? O kapag dumaan tayo ng problem, kapatid, ng pagsubok, ng temptasyon, kahit ng discipline, ng chastening of the Lord, okay? Tiyakin mo kung nakakabit ka sa Panginoon, your source. Okay? Bakit? Kasi kapag nakakabit yan sa Diyos, kahit manghina yan, may pagkukuhaan yan, hindi mauubusan ng kalakasan ng isang taong nakakabit sa Panginoon. Hindi. Okay? Kahit anong bigat ng pinagdaanan yan, kahit nakaka-offend na yung lahat ng makita niyan, as long as connected siya sa Panginoon, hindi mo mauubusan ng lakas yan. Okay? Pangalawa, yung sight, yung understanding natin sa mga bagay-bagay. Isa lang natin sa lente ng eternity. Lagi nating tandaan na ang layunin ng Panginoon mas mataas kaysa palagi sa atin. Yun ang palagi natin alalahanin. Na there are things that we cannot fully understand and that's okay. We have to trust the Lord. Okay? That's okay. Kung hindi mo maintindihan at the moment, that's okay. Pagtiwalaan mo yung karakter at puso ng Panginoon sa iyo. Okay? And lastly, our service. Ang buhay, hindi ka madaling sumuko kapag alam mong may mga taong nakaasa sa iyo. Kapag may mga tao kang pinaglilingkuran. At syempre, kapag pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Okay? Minsan, nakakatamad gumising. Kakatamad mag-church. Nakunal, hindi ka pwedeng tamarin. Bakit? Ikaw ang pastor. Di ba? Resilience comes when you understand, no? Na may mga taong nakatingin sa atin, may mga taong nakaasa sa atin. Mas nagiging matibay tayo. Kaya sabi po ng Bible, 2 Timothy chapter 2, verse number 2, whatsoever things that thou hast heard of me among many witnesses, the same thou commit to faithful men, which are able to teach other also. People are looking at you eh. People are looking at me. Okay? Kung gigiba tayo, kung mandulupaypay tayo, kung magquiquit tayo, kung hihinto tayo. Okay? Paano na lang yung mga tao na nakatingin din sa atin? No, I'm not saying na sa atin sila tumingin, di ba? That, hindi yung sinasabi ko. You have to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. But, di ba, as pastor, as Christian, we have to live our life knowing na we are discipling somebody, na may mga taong nakatingin sa atin, and we have to serve an example para meron silang susundan. Okay? Ayun na. In our conclusion, nangihina ka ba? Nangihina po ba ako? Diba? Lapit tayo sa Panginoon. Kailangan natin. This is the first step. First step natin, i-admit natin that there is a problem. Okay? Lapit tayo sa Panginoon because God is the source of all our strength. No? Siya yung makapagpapalakas sa atin. Siya yung makapagpapatibay sa atin. Okay? Allow me to share an illustration as we end. Alam niyo yung kawayan. Tayo ng bagyo eh. No? Factory ng bagyo. 20 to 25 storms a year.
ng bagyo. Okay? Minsan, signal number 3, 4, ngayon may 5 na, di ba? Minsan, makikita mo yung mga poste na gawa ng tao, talagang tumbahan eh. Okay? Pero makikita mo yung mga kawayan. Hindi, kawayan, ano nangyayari sa kawayan? Pag malakas ang hangin, gumaganon lang siya, di ba? Sumasayaw lang siya. Pero hindi siya nabubunot. Okay? Nabe-bend lang siya, pero hindi siya nabe-break. Okay? And I think may lesson tayo na makukuha doon eh. Now, I'm not saying na hindi ka tablan ng mga unos. I'm not saying na hindi ka tablan ng mga problem na sinasabi ko. Pero matuto tayo matiis to weather natatapos din yan. Para pagtapos ng storm, kapatid, makikita ng mga tao, makikita ng Panginoon, oh, nakatayo pa rin siya. Parang yung puno ng kawayan. Okay? Secondly, yung mga puno ng mga kapatid na hindi nabubuwag, nauubos yung bunga nila, yes. Nauubos yung dahon, yes. Pero yung mga puno na nananatiling nakatayo, kapatid, natatanggalan sila ng something, no? Nagiging pangit yung itsura nila. Diba? Pero may natitire. And then later on, bumabalik yung bunga, bumabalik yung mga dahon, bumabalik yung sigla. Pero may moment na nalalagas, may moment, especially pag bagyo. Pero hanggat nakatayo yan, hanggat may ugat yan, kapatid, nagpapatuloy siya. And I think there is a great lesson as well doon. Diba ang sabi ng Bible, we have to be what? Rooted in Christ. Ang prayer ko sa Panginoon, sana maunawaan natin ang paglago, hindi palaging pataas. Hindi palaging maganda ang paglago, hindi palaging nakikita ang paglago. May paglago rin na nangyayari pailalim. Ibig sabihin, mas tumitindi, mas tumitibay yung ugat natin sa Panginoon. Na kapag dumadating yung storm, nawawalan man tayo ng bunga, nawawalan man tayo ng dahon, pero hanggat nakatanim yung ugat natin sa Panginoon, time will come, ibabalik ng Panginoon yung bunga na yan. Okay? Yung lamang po ang message po natin. Ano daw to? Paul's secret to resilience. Ang sikreto sa katatagan ni Pablo. Tayo pula tayo.